Totoo po. I Pastor, know I learn. masarap po yan ah. Ay, ayoko po. Kasi mauuhaw ako. Mauhawin po ako. Pero alam mo ba, ang sarap na kausap. Parang no dull moment. Talaga po. Kailan po talaga nagsabi niyan? Parang, ano tawag nito, hindi ko malaman kung you're serious or you're kidding. Pero You thanks, will never know. thanks be to God po. Napakabuti po ng Diyos. Of course. Pag-usapan natin yan. Ano ang kaibahan ng kabutihan ng Diyos or goodness of God? Ang pagpapala or biyaya ng Diyos or blessings of God and the provisions of God. What are the difference? Ang galing naman. Sige nga. What are, sige po, pakiulit. Saan muna tayo magsisimula? Sa kabutihan ng Diyos. Para po The sa goodness akin, of God. the goodness of God is, What's the difference? example na lang po ito ha. Actually, si Mama, kailangan niya po ng operation sa heart, stent, and syempre po sobrang mahal. Wala naman siyang insurance. But by the grace and love of God, yung pagbibigay namin ng intimate time with God, nabigyan po siya ng talagang The goodness of God. Opo. Actually, alam niyo po ba, 3 times po yan si Mamang na hospitalized emergency. Isang punta lang po sa hospital is 3 million. And every night, every now and then, hindi ko po siya pwede iwanan. Kailangan po natin ako sa tabi niya to monitor kung maganda pa rin yung breathing niya, kamusta yung hypertension niya, kung normal. Ganun po talaga every night po yan. And thanks be to God, binayaan niya po ako na nakakatulog na ako ng normal. Okay. So what is the blessing of God? Blessing naman. Basta example lang po ito sa buhay namin. Okay, example Ang lang. blessing po ng God, yung provision na makasama ko po siya dito. Kasi para sa akin, malaking pagpapala po yan. Nakasama ko dito si Mama. What is the provision of God? Ay, wait lang po. Ay, hindi pa ako tapos doon. Pastor, kasi alam niyo pag may mga sinusulat ako, sabi ni Mama, huwag kang magsulat ng mahaba kasi walang magkaka-interest na basahin yan. Pero ako po kasi, I cannot express myself kung sa maikling pamamaraan lang. Ang blessings po ng God kasi para sa akin, yun nga po, ang hirap po every now and then tatawag ako kay Mama, hindi ko siya ma-reach. Sobrang hirap po kahit na may kasambahay sa bahay. Kasi yung bahay naman kasi namin wala. Yung telepono niya, I don't know, hindi daw talaga gumagana. So, sobrang trouble po sa akin na hindi ko siya makontak, hindi ko agad siya ma-reach. Masyado po akong nag-overthink. Warrior po kasi ako eh. So, sobrang laking blessings po yan sa akin. And, also, na naging successful po ang mga pamangkin ko. Orphan na po kasi sila. Kasi kung hindi, alam niyo po bang mabigat din sa dibdib ko yan. Hindi ka blessing, goodness of God. Okay, sige, tuloy lang. Okay. Goodness of Tapos God. na po yan. Okay, provision. What is provision? Yung provision po ng God na even though hindi ako education teacher, yung graduate ng education, nagkaroon ako, may privilege ang Lord na nakapagturo po ako dito sa school. Samantalang, ang pwede lang magturo, mostly sa school, mga native speaker. And at the same That's not time, provision, that's blessing. okay. Ganun Kasi po yun. nakalo-halo na, nakagulo-gulo na, di ba? Okay. Pastor, sawa po yung tawa niyo. Naka-record pa naman po ito. Pastor, naka-record po talaga to. Pastor, pag tumawa po kayo, kailangan modulated lang din. Okay. Sige po, Pastor, tuloy po. Pastor, wag nga po sobrang tawa eh. Ayan, nabigaukan tuloy kayo. Matthew chapter 5 verse 45. Read it for me. Okay, tuloy po. Matthew 45. 5:45. So we can know the difference sa ibang version or for another. Alam mo na ngayon ang goodness. Everybody receive the goodness of God. This is the goodness of God. Wow, the Korea enjoy this. So, yung pong na-mention ko kanina. Mamena, let me finish my statement. Deuteronomy 28:2. Read it for me again. Deuteronomy 28:2. Punta na tayo sa blessings. Wala, hindi naman po tayo nakaka-apekto sa totoo lang. Mga adjuma po talaga dito. Masyado silang nang mamanipula. Yan. Obey. Yan ang ano dyan. Obedience is the key for blessing.
Meaning, if you obey the Lord, definitely there will be a blessing. In other words, if you do the right thing in life, you will have the blessing of God. So, paano po natin malalaman na nag-obey ako sa mga writing? Ano po yung mga writings na? Philippians 4:6. Ang galing naman. Ang galing niyo naman po, Pastor. 8 yan hanggang 8 na. What is honorable? So, you measure your action by asking, is this honorable? Is this bring honor Honor to to God? God. Diba? Is it true? Truthful? Diba? Honesty. I read your message. I was able to read your Facebook message. That seems you have an enemy. You are fighting the truth. But you want to go to the court and you say, something like that. Totoo po yun. Kasi po di po ba nakakalungkot? We as Sino Christian. kalaban mo? Ha? Sino kalaban mo? We as Christian, ganito po yan. Pagawan ko? Hindi naman. Iba tao. Meron po kasing infidelity. Committed sila and then they're already committed but then nag-serve sila sa Lord Ayun nga. and wala pong conviction and nakakalungkot po, di ba, kasi pag tinignan mo sila para talaga silang hindi mo makikita na into sinning po sila eh. Tapos ang nakakalungkot po kasi sa kabanalan. ang nakakatakot po kasi victim blaming, sinasabi na ako po yung nagpapakalat ng mga harsh words, which is hindi naman. Malabo pong gawin ko yun eh. So blessing is something that you receive from God if you do the right thing. If you obey the Lord's commandment, the word of God, if you follow the ways of God, if you trust the Lord, blessings will come. Now provision, what is provision? Provision is something that God will give you if you are willing to do the mission. The question is, what is the mission? What is your mission? What is God wanting you to do or wanted you to do? Right? What is your mission? So, If yung- you are willing to do the mission, then do not worry because God will give you the provision. Okay po. So the mission in general as Christians, we ought to share the gospel. We ought to show them the difference, the life that has been changed by the Lord. So we need to show the proof to them. Ayun po yung mission. Yes, to And share what the about po gospel. yung there is this pastor po kasi ang gusto niya mangyari. Samahan ko po siya sa mission na Yung mga ganong bagay, kaya hindi ko po you need to ask the Holy Spirit, the Lord, kung magbuka o hindi. Kasi, if that is the will of God for you, definitely you will have peace in your heart. Your mind will be calm, no? Or you do not have anxiety or worry or difficulties in you will have definitely a perfect peace if that is Pastor, actually, ilang linggo po na hindi ako nag-church. It's because, yun nga, hindi kita nakita nung ano lang. Pastor, actually, I'm not originally from this church. Sa ibang church po ako. Lumipat ka lang. Hindi pa naman. Pero dahil na-compromise po ako, I believe I need to Lilipat attend. ka na? Hindi naman po lilipat. Kasi nga po, may kompromiso po ako dun sa... So now, alam mo na ang kabutihan ng Diyos, tinatamasan ng lahat, para sa lahat.
pagpapala ng Diyos kapag ginawa ka ng tama, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Provision ng Diyos kapag ginawa mo ang mission na pinagagawa ng Diyos. Kasi ang mission is something that God wants you to do. Ambition is something you create, something you want to do. That's your ambition. But mission is something that God wants you to do. And if you are willing to do the mission, then provision will come. So this time, yung mga uses ng mga terminologies, dapat tama na tayo. Oh, this is a blessing from the Lord. Diba? Ang galing naman po. Wow. Enlighten po. The goodness of God, the blessings of God, and the provision. Kasi minsan, yung provision ng Diyos. Provision, wala kang ginagawa sa mission eh. Blessing mo. Kung may ginawa kang, if you sow seed, definitely you will reap a harvest. Diba? Yun ang, that's how the law of nature works. Whatever you sow, you will definitely reap at the proper time. Not tomorrow, not today, but time will come, everything that you have sown will be reaped, will be harvested. And maybe you are harvesting now what you have. Tinatanong niya po ako. Ano po yun? Pastor, Huwag lang po mata. pastor ganito. Hindi ko palagi. Hindi, sinadya ko po yan. Pastor, sinadya ko po yan. Pastor, actually, madalas po ako ganyan. Namamanipulate po ako. Bakit po ba? Nga po kasi hindi ko na-i-record. Hindi ko na i-live ka mo. Hindi naka-live ko. Ano po sabi niyo ulit? Ha? Pakiulit po. Lagi kayo nilaro ng mga algebra kasi maganda ka. Actually, kahapon, isang araw po bago tayo mag-outdoor fellowship, talagang parang mali. Kasi po, ang daming mga sasabi po kasi syempre, hindi ka po pwedeng umuwi dun sa elderly seat. So, ang ginawa ko po din bakante, nilapag ko lang po yung mga bags ko. Kasi ang dami, ang bibigat. Tapos, dumating po isang algebra. Tatlong seat po lang. Doon sa una may nakaupo, sa gitna wala. Tapos sa tabi, yung mga bags ko. Sabi niya, paano naman ako makakaupo ng maayos? Merong nakaupo dito sa, yung dito sa unahan, nakaupo yung bag niya. Dito rin sa kabila, nakaupo yung bag niya. Tapos sabi ko, I'm sorry, I'm pregnant. Pastor, sorry Sabi ko, I'm pregnant, don't you see? Tapos, sabi niya, bakit pregnant ka pala? Bakit yung mga bag mo ang nakaupo? Parang, sorry pastor, nagsinungaling ako. Kasi na, ganyan talaga sila yung palaging makikialam. Sabi ko, please, this is my private life. Don't mind me. Mind your own. And nagagalit po talaga siya. Umupo ka kasi di ba buntis ka? Tapos nakatingin na rin sa akin yung mga ibang passenger. Sabi nila, siguro sinasabi na hindi naman siya buntis, matabalag talaga siya. Hindi po ba? Pastor, kasalanan ba yun? Alam mo na ang sagot. Opo. Huwag mo na itanong. Pastor, kasi di ba? Sinusukat mo lang ang kaalaman ko. Hindi po, Pastor, kasi di ba, ayokong makipag-away, maging disrespectful. Kasi pwede ka naman sabihin na, bakante naman yan, wala naman gumagamit, di ba? Bakit hindi mo hayaan? Yung mga, in the absence of great things, small things becomes big. Pabayaan mo na yan. Ganyan, sorry. Naku, Pastor, that day talaga, grabe Dito po kasi merong perfume store. Na libre po doon mag-wisik-wisik. Na yung
virtue. You know. That's the fruit of the Spirit, self-control. Amen. Kontrolin mo. Wala namang mawawala na sabihin. Ano ngayon kung... Sila po kasi dito, masyado Kaya, controlling. Also, ang galing po, no, napakabuti ng Diyos. Marami kayong i-share agad in this very few minutes. Praise God po sa buhay mo. Maliit pa po kayo, gusto niya na mag-pastor. hindi ko naman binangarap mag-pastor. Actually, ako yung pinakamasamang tao sa balas ng lupa. Ipakita ko na po yung mukha niyo. Naka-video po kasi tayo eh. Ayan, talikod niyo na. Ay, ayan, nakita po. God bless po.